sama-sama tayong magiging karakli. Halos 2 buwan matapos magbukas ang first regular session ng 20th Congress, may pagpapalit na ng liderato sa Senado. Pinalitan po ni Senator Tito Soto si Senator Chis Escudero bilang Senate President. Ang kay Soto, ang kapwa bagong hala na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang magiging bagong chairman ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Saksi si Mark Salazar. Mr. President, I would like to move to declare the position of the Senate President as vacant, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Walang kumontra sa motion ni Senador Mig Zubiri sa pagbubukas ng sesyon ng Senado kanina. Ang pagbakante sa pwesto ng Senate President nauwi sa nominasyon kay Senador Tito Soto para palitan si Senate President Chis Escudero. Walang lumaban kay Soto na umaga pa lang ay matunog na may sapat na bilang para maging leader ng Senado. Ayon sa isang source, kabilang sa mga sumuporta kay Soto sina Senador Ping Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Mark at Camille Villar, Pia Cayetano, Erwin at Rafi Tulfo, Mig Zubiri, Win Gatchalian, Lito Lapid at JV Ejercito. Sa kanyang talumpati matapos may luklok na Senate President, nagpasalamat si Soto sa mga kasama. Tiniyak niyang magiging cooperative ang Senado pero independyente sa gitna ng mga hinaharap nilang hamon. Our people are enraged of corruption. Corruption that is now seen, heard, and felt by the Filipinos more than ever. The failed flood control projects that's supposed to protect the lives, livelihood, and properties of our countrymen, the dilapidated classrooms for our students, and the lack of quality farm-to-market roads to aid our farmers, all are engulfed in corruption, hindering the progress of the nation as a whole. Nagpasalamat naman si Escudero sa lahat ng mga kasamang senador na nakatuwang niya mula 19th Congress lalo sa pagpapasa ng mahahalagang batas na pinapakinabangan ng mga Pilipino. During my tenure, Mr. President, the Senate did not shy away from confronting the difficult questions facing our nation. We passed a record number of laws that helped uplift the lives of our countrymen. We conducted hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before. And in doing so, we remind the public that accountability is not a mere empty rhetoric, but a duty that we must uphold. Ayon kay Soto, ilang linggong pinag-usapan at ginapang bago nabuo ang 15 senador na nagpatalsik kay Escudero. Hindi niya na ikinuwento ang detalye ng negosasyon. Hindi naman kasi ako nagsimula eh. Di ba yung apat do sa Mythical 5? Opo. Hindi nagsimula eh. So hindi ko alam sino mga pinakausap mo nila. Pinakamagandang tanungin mo yung apat. Yung Senator Lacson, Legarda, Zubiri, and Ontiveros. Kanina rin lang daw nabuo ang numero, kaya kanina lang nagpasintabi si Soto kay Escudero. I went to see him and told him, and then una niya tinanong, so how do you want to do this? Sabi ko, it's up to you. Sabi ko, how would you prefer to do it? Sabi niya, let's do it by acclamation and declare the position of Senate President vacant. Sabi ni Senador JV Ejercito, isa siya sa mga huling kinausap para imbitahan sa bagong mayorya. May mga kumusap, nag-usap-usap din kami ng mga kasama natin. In particular kami ni Sen. Sherwin, nag-usap kami kagabi kung anong gagawin namin. Kasi may mga kumuusap din naman sa amin na we cannot reveal na. Kaninang umaga lang siya umuo at pumirma para kay Soto. Ang Senate President Pro Tempore ni Escudero na si Senador Jinggoy Estrada, kanina rin lang daw umaga nakabalita habang nasa Blue Ribbon Committee hearing na ikukudita na pala sila sa hapon. I was dumbfounded. Kanina lang. How were you informed? Well, I talked to SP Cheese what's happening because I read in social media na may mga rigodon nga mangyayari sa Senate. So, I was surprised. But it happens. Wala tayong magagawa. They have the numbers, so
congratulations. Sa tinaguriang Duterte Block naman, si Senadora Amy Marcos ang nagsabing hindi sila isinama sa usapan. Nagpirmahan daw. Pero wala namang binigay sa akin, nagtitignan, wala namang kumausap, wala namang nagkumbinse. Parang nalito nga kami ni Nabato, nalito rin kami ni Nabongo. Ano ba nangyayari? Pati si Senator Robin, patakbo yata kay SP Cheese. Nagkakalituhan bakit yung Duterte Block na out kami? Wala pang umaamin ng dahilan kung bakit pinatalsik si Escudero bagamat nahahagingan ng usapin ng flood control scandal na kumakabit kay Escudero at dating Majority Leader Joel Villanueva. Siguro nasobrahan na yung siraan ng both houses no? It has affected the institutions already. Yeah. Ako naman, I think yung mga issues kay Sen Cheese, kay Sen Joel, it's part of the demolition job. But it's already affecting the Senate and we have to save that institution. Maraming mga hinaharap yung leadership namin. Di ba? Maraming hinaharap. Mabuti na rin siguro yung we'll try to calm things down in the Senate. Kasama ba ang flood control issue kaya bababa siya? Hindi naman siguro. Ito'y talagang a few weeks back pinag-uusapan na rin ng kasama natin. Si Senador Ping Lacson ang inihalal na bagong Senate President pro tempore habang si Senador Mig Zubiri ang bagong Senate Majority Leader. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Pinangalanan ng Madiskaya ang ilang opisyal na ehekutibo at lehislatura na humingi umano ng kickback para sa mga flood control project. Base po yan sa affidavit na isinumite nila sa Senate Blue Ribbon Committee. At ilan po sa mga nadawit na opisyal mariing itinanggi ang mga parata. Saksi si Darlene Kai. 17 dati at kasalukuyang kongresista, isang regional director ng DPWH, 5 district engineer ng DPWH, isang undersecretary ng DPWH, isang direktor ng Unified Project Management Office, at isang dating undersecretary sa ilalim ng Office of the President, ang pinangalanan ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya sa kanilang sinumpaang salaysay na isinumite sa Senate Blue Ribbon Committee. Ilan nila sa mga ito ay personal umano nilang inabutan ng pera para hindi maipit ang kanilang mga kontrata sa gobyerno. Ayon sa mga Diskaya, 10 to 25% ng halaga ng kontrata ang hinihingi ng cash at walang resibong pinipirmahan. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Meron din anilang kickback na inaabot nila sa Chief of Staff o staff ng politiko. Meron ding binabanggit lang anila ng mga nanghihinging taga-DPWH. Lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Karamihan umano ng kausap nilang taga-DPWH ay sinasabing ang pera ay para kay House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, ang dating chair ng House Committee on Appropriations. Maging si dating Congressman Marvin Rillo, ilang beses umanong binanggit kay Diskaya na malapit niyang kaibigan si Speaker Romualdez at inaprubahan umano ng Speaker ang mga fund request niya. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina. Binanggit din daw sina Romualdez at Connie Oswald Party List Representative Jojo Ang. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico.
Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Napilitan umano silang magbigay ng kickback dahil sa sobrang panggigipit ng mga nabanggit na politiko. 12 meters ang kailangan na ibaon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, kinatay, ginawang 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Ina-example ko lang yung Mindoro. Baka Opo. ganun ang gagawin mo, may mali talaga. Hindi po, Mr. Chair. Kami na lang po ang nag-a-absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kaysa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na barya-barya lang. Kasabot na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabot din ho ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. So I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakandahirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba na 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, ika nga, unbelievable po. Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Umutang umano ang mag-asawang Diskaya sa ilang mga taga-DPWH dahil na-freeze na nila ang kanilang bank account. Noong isang araw lang daw, nagsauli umano ng pera ang isang June. Driver ni Eduarte Virgilio, DPWH Regional Director ng Region 5. Itinanggihan ni Virgilio pati ang alegasyon laban sa kanya. Na-freeze ng bangko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC. Mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung 25% plus parking fee. Kulang pa nga. I never went to that office and I categorically say that those allegations mentioned by Mr. Diskaya, I did not receive those. I awarded to him last year one project, and that's a road project. Ipatatawag sa Senate hearing ang driver ng DPWH Regional Director. Itinanggi rin ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ang akusasyon ni Diskaya. I respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Si House Speaker Romualdez, tinawag na kasinungalingan ang mga pahayag ng mag-asawang Diskaya. Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na mali, malisyoso at pawang name-dropping lang ang ginawang pagbanggit sa kanya sa sworn affidavit ng mga Diskaya. Kahit kailan daw, hindi siya tumanggap at hindi tatanggap ng suhol mula sa kahit kanino dahil walang sino man ang kayang manuhol sa kanya. Kung may gumamit o ng abuso raw ng pangalan ni Romualdez para kumita, sila raw ang dapat managot. Iginiit naman ni Congressman Zaldico na walang basihan ng mga akusasyon laban sa kanya. Ayon kay Ko, walang patunay ang mga alegasyon na anyay sabi-sabi lang at politically motivated para linlangin ng publiko at lumihis sa accountability. Mariinding itinanggi ni Pasig City Representative Romulo ang pag-uugnay sa kanya sa maanumalyang bidding. So sa totoo, hindi man ako nakikialam sa bidding, pero siguro dahil nga doon na hindi ako nakikialam ng bidding, tapos sa totoo, marami pang ibang factors, ay madali niyang masabi. Pero again po, hindi po totoo ang mga sinabi niya. Iginagulat naman daw ni Quezon City 6th District Representative Marivic Copilar ang pagkakabanggit sa kanyang pangalan. Kasi ni Anino, ni Sara o ni Curly Diskaya, di ko nakita. I have never spoken to them, nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. My office will launch an exhaustive investigation regarding this matter. I will also file a libel case against the Diskaya so they may answer before the proper court of law for this deliberate action to destroy my reputation by deceiving the public. Pinag-aaralan din ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro ang pagsasampa ng mga reklamo laban sa mga Diskaya. Demolition job o panirira raw sa kanya ang mga paratang ng mag-asawa. Wala raw katotohanan ng mga ito at hindi pa raw siya kongresista nang mapunta sa mga Diskaya ang kontrata. Pinabulaanan din ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde na nakinabang siya mula sa sino mang contractor. Kahit kailan hindi raw siya nakipagtransaksyon sa kanila. Todo tanggi rin si Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona sa mga pahayag ng mga Diskaya. Wala raw siyang proyekto sa mga Diskaya, kaya ano raw ang basihan ng mga pahayag nila?
Nabalitaan daw niyang nagbid si Diskaya para sa mga proyekto sa Romblon pero wala raw siyang alam at kinalaman sa pagbabayad. Sabi naman ni San Jose del Monte, Bulacan Mayor at dating Congresswoman Florida Robes, mangilabot naman daw kung sino man ang gumamit ng kanyang pangalan. Wala raw ghost project sa kanilang lungsod. Nanindigan din si Caloocan 3rd District Congressman Dean Asistio na wala siyang tinanggap na pera mula sa mag-asawang Diskaya. Wala raw ghost project sa kanyang nasasakupan. Kung may proyekto man daw doon, DPWH daw ang nangangasiwa. Maghahain din daw ng kaso si Laguna Representative Benji Agaraw na itinanggiring humingi siya ng pera kapalit ng mga proyekto sa kanyang distrito sa Laguna. Mariinding pinabulaanan ni Quezon City 3rd District Representative Reynante Arrogancia ang mga aligasyon ng mga Diskaya. Ilalabas daw niya sa tamang panahon ang mga ebidensyang magpapatunay na pawang kasinungalingan at walang basehan ng mga paratang laban sa kanya. Mariinding itinanggi ni Aga Party List Representative Nicanor Briones ang mga paratang ng mga Diskaya. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga abogado para maghain ng kaso laban sa mag-asawa. Pinabulaanan din ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang Jr. ang mga anyay walang basehang paratang na nag-uugnay sa kanya sa korupsyon. Iginiit din Occidental Mindoro Lone District Representative Odi Tariela na wala siyang tinanggap na pera o pabor mula sa mga Diskaya. Sabi naman ni Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas, 100% hindi totoo ang mga aligasyon ng mga Diskaya. Wala raw silang proyekto sa kanyang distrito. Magsasampa raw siya ng kaso laban sa mga Diskaya para sa kanilang anyay kasinungalingan. Patuloy na sinisikap ng GMA Integrated News sa kunin ang panig ng iba pang kasalukuyan at dating kongresista na idinawit ng mga Diskaya. Kasunod ng mga ibinunyag ng mga Diskaya, natanong ang Justice Secretary kung pwede silang maging state witness. Pwede naman daw, sabi ni Secretary Jesus Crispin Remulla. Pero may mga kondisyon bukod sa dapat mapatunayan na hindi sila ang most guilty. Parang first principle na gagamitin natin dito. Kung meron silang nakukuhang perang hindi dapat, isauli nila sa Republika. Yun naman ang first condition natin lagi. Di ba? You don't walk off laughing at the system because you enrich yourself and got away with the crime. You give it back to the state where it rightfully belongs before you can even be considered for immunity. Yun talaga ang Whistleblower Act. We have to work on those premises. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kaya, ang inyong saksi. Itinanggi rin ni dating Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo ang anyay mga malisyosong akusasyon ng mga Diskaya. Hindi rin daw niya kailanman ginamit, pinahiram o inangkin ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez. Gagamitin daw niya lahat ng tinatawag na legal remedy para malinis ang kanyang pangalan. Mahaharap sa patong-patong na reklamo isang gwardiya matapos siyang mang-hostage ng kanyang kapitbahay sa Caloocan. Nabarilang suspect matapos siyang manlaban umano sa mga rumesponding SWAT. Saksi, si Nico Wahe. Alas 7:30 ng umaga nang magsidating sa Barangay 179 Amparo, Caloocan ang mga miyembro ng Northern Police District Special Weapons and Tactics o SWAT at mga pulis Caloocan. Pinasok kasi ng isang security guard ang bahay ng kanyang kapitbahay. Gamit ang kalibre 38 baril ay hinostage ng suspect ang isang babaeng 19 anyos, kapatid nitong 11 anyos at kanilang kasambahay. Magkikicharge lang tapos nagdeklara na kanyang hinostage yung pamilya at dinala niya doon sa second floor yung mga biktima. Kwento ng nanay ng suspect sa NPD, katatanggal lang ng kanyang anak sa trabaho matapos masangkot sa illegal na droga. Posible aniya ito ang dahilan kung bakit ito ng hostage. Ang demand niya una ay kung hingi siya ng Armalite, hingi siya ng media, hingi siya ng sasakyan, uwi na siya ng Mindanao. Nauna nang nakatakas ang kasambahay matapos sipain ng suspect at malaglag sa hagdan. Bandang alas 12:30 sa pakikipagnegosasyon ng mga pulis ay pumayag pakawalan ng suspect ang dalawang batang hostage niya. Noon na nagkaroon ng pagkakataon ng mga otoridad na maaresto ang suspect. Tumakbo siya sa loob kaya hinabol siya ng SWAT natin. Tapos doon sa pagtatago niya sa kwarto, hindi naman agad siya sumuko kaya winasak na namin yun. Nanlaban pa umano ang suspect at sinaksak sa dibdib ang isang miyembro ng SWAT kaya gumanti ang mga pulis. May tama po ng bala yung ating suspect dahil kailangan magdepensa ng ating SWAT, ng ating PNP personnel dahil
tinamaan siya ng 2 saksak sa dibdib pero dahil yan ay nakabes, hindi tumagos doon sa kanyang bes at yung kamay ang natamaan ng pulis. So, sugatan yung pulis natin dito. Buhay ang suspect na nagpapagaling ngayon sa ospital. Patong-patong na reklamo ang isasampa laban sa kanya ayon sa NPD. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Isang TNVS driver ang dinukot at ikinulong sa hotel ng mga nagpanggap umanong pasahero sa Bulacan. Para makatakas, tumalon pa ang biktima mula sa ikalawang palapag ng gusali. Saksi, si Marisol Abduraman, exclusive. Sa video na ito, kita ang pagtulo ng isang lalaki mula sa bintana ng ikalawang palapag ng gusali. Pagbagsak, hindi siya agad nakatayo. Maya-maya pa, may mga taong lumapit sa kanya. Ayon sa Bulacan Police, nagkabali sa kanang bewang ang lalaki na isang TNVS driver. Nagtangka raw siya noong tumakas mula sa mga taong dumukot umano sa kanya. Ang isa sa mga lumapit sa kanya, ang isa raw mismo mga dumukot sa lalaki at naatasang magbantay sa biktima sa hotel kung saan siya dinala. Nagpanggap po na kumpanyo ng victim yung isang suspect. Pero agad daw nakahingi ng tulong ang biktima. Nagsabi po siya na siya ay victim ng carnapping and mayroon pong threat. Dahil po sabi po ng mga suspect ay papatayin nila itong biktima. Kaya agad raw humingi ng tulong sa mga pulis ang mga tauhan ng hotel. Nakatakas ang mga suspect. Sa investigasyon ng Bulacan Police, Sabado ng hapon na mag-book ang mga suspects sa TNVS mula San Fernando, Pampanga. Sinundo raw ng driver ang mga nagkunwaring pasahero sa Baliwag, Bulacan. Nagpaikot-ikot raw sila sa iba pang lugar sa Bulacan na nakuhanan pa ng CCTV. Inutusan po nila yung driver na gumawi papuntang Marilao, Bulacan. Blindfold nila yung driver. So yung driver ay blindfolded at one of the suspect drove the car going to San Rafael, Bulacan. Doon po sila nag-check-in and yung victim was placed under their custody sa loob ng isang kwarto. Sumuko ang babaeng kasama ng grupo. Sa follow-up operation, isa-isang natunton ang iba pang suspect. Nahuli sa Baliwag ang isa kahapon. So ang intention niyo talaga is to carnap? Hindi po kanap pa sa parang trippings lang din sa babae po. Anong gagawin niya sa sasakyan? Yun nga po, parang sasangla lang po. Naaresto ang dalawang iba pa sa follow-up operation kanina. Ano man ang sabihin ay maaaring magalit sa iyo o puralatan sa iyo sa lumang hukuman. Yung isa po, nagtangkapang tumakas po na makatakas po sila. Pag-drive lang po ako. Pero alam mong carnap, hindi ka lang nag-drive. Opo. Gipik lang po. Patuloy ang follow-up operation para matunton ang kinarnap na sasakyan. Hawak na ng Bulacan PNP ang lahat ng suspect na sasampahan ng reklamong paglabag sa serious illegal detention at carnapping. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Pinagpaliban ng International Criminal Court o ICC ang confirmation hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa September 23 dapat ang confirmation hearing para sa kasong Crimes Against Humanity. Pero ayon sa ICC Pretrial Chamber 1, humiling ang kampo ni Duterte ng indefinite adjournment ng pagdinig dahil hindi nila fit o kaya ng dating Pangulo na humarap sa pagdinig. Magpapatupad ang Chamber ng limited postponement para mabigyan sila ng sapat na oras para magdesisyon kaugnay ng hiling ni Duterte. Magtatakda sila ng petsa kapag natalakay na nila ito. Sa confirmation of charges, ibabase ng mga hukom ng Pretrial Chamber 1 kung ibabasura ang kaso o idediretso sa paglilitis. 245 million pesos na halaga ng cash. Ganyan umano kalaki ang perang nakalagay pa sa mga kahon na ibinunyag na isang kontraktor na dinala umano niya para sa mga taga-DPWH. At sa pagdinig kanina sa Senado, idinetalye rin ng kontraktor ang sistema umano ng hiraman ng lisensya ng mga kontratista. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sigawan, tulakan, batuhan at hatakan. Isa sa mga nagprotesta, nagkapunit-punit pa ang damit.
Ang tanggapan ng DPWH na botas, sinabuyan pa ng nabubulok na tahong sa protesta ng grupong Pumalakaya. Sawa-sawa na kami sa baha. Konting ulan kahit maaraw, bumabaha dito pag high tide. Pinagbibigyan namin sila and it so happen na nagbato na kasi sila like sa ibang mga area. So no choice kami but to disperse. Wala ko kaming nahabol but we will review yung mga footages namin. Tila patikim pa lang yan sa inaasang Black Friday protest kontra katiwalian. Mahigit 2,000 tauhan ng NCR Police Office ang magbabantay hindi lang sa mga tanggapan ng DPWH kundi sa Mendiola, sa EDSA, sa Kamara at Senado. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee, binunyag ni Sally Santos, may-ari ng Sims Construction Trading, ang kalakaran umano ng hiraman ng lisensya ng mga kontratista. Siya raw nautusang maghanap ng kontratistang magpapahiram ng lisensya para umano sa mga proyektong gagawin ng DPWH. Ayon kay Santos, ang nag-utos umano sa kanya, sina Engineer Bryce Hernandez, dating Assistant District Engineer, at Engineer JP Mendoza, dating Construction Division Chief ng Bulacan 1st District Engineering Office. Kaya naman kinontak niya ang Wawaw Builders na pag-aari ni Mark Arevalo para hiramin ang lisensya nito. Kaya po ako nakapaghiram ng lisensya. Nagtiwala po ako sa dalawang ito. Nagagawin po nila yung proyekto. Sino yung dalawa? Si Engineer Bryce Erickson po at si JP Mendoza. Nagpapahiram na po sila ng lisensya sa akin. So ako naman po, nagtiwala po dito sa dalawa na to na humanap po ng lisensya na gagamitin po sa mga proyekto nila. Iisipin ko po ba na isa pong opisyal ng DPWH na nire-respeto ay gagawa po ng ghost project. Bakit ikaw pong inuutusan? Ako daw po yung pwede niyo pong kausapin para manghiram. Nakikisuyo po sa akin. Siyempre po ako po, may takot din po ako kasi may mga nandun po ako sa DPWH, yung pa-project po ako Kung di naman din po ako susunod sa kanila, paano po ako? Natatakot ka, baka hindi ka na makakuha ng proyekto, ganun ba? Yes, Your Honor. Ayon kay Santos, maging siya ay nagpapahiram ng lisensya para sa mga proyektong sina Hernandez at Mendoza raw ang gumagawa. Ang kapalit, 2.8% ng halaga ng proyekto na pupunta sa Wawaw Builders, 3% naman sa Sims Construction. Ang bulto ng pondo na pupunta umano kay Hernandez. Masok lang po sa account namin, tapos po, agad din pong itinatransfer sa account ni Sally. Parang dumadaan lang po. Sa katunayan po, yung passbook ko po ay hawak nila. 2.8%, Your Honor. 2.8% sa paghiram ng inyong lisensya? Ang pagkakasabi po nila ay para daw po sa buwis. Yun nga po, Your Honor, wala po kayong magawa dahil sa takot, Your Honor, na baka kami po ay maipit po yung negosyo namin, Your Honor. Kayo ang sumasali sa bidding? Sinasabi lang po niya na salihan ko daw po yun. Salihan mo? Oo, ni Sally po. At nananalo ka? Di ko na po alam, Your Honor. Sila na po ang may hawak ng Your Honor. Sino gumawa ho nitong project sa Baliwag, Bulacan? Actually po, ang gumawa po ng project ko sa Baliwag si Engineer Bryce Erickson Hernandez at saka po si JP Mendoza. Ayon kay Santos, marami silang naging transaksyon pero hindi umano niya alam na ghost project ang ilan. Sa tansya ni Santos, sa loob ng 3 taon, maaring umabot sa 1 billion pesos ang kabuang halaga ng lahat ng proyekto nila. Ang parte ng mga taga-DPWH, ibinibigay umano ng cash. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Minsan po, 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Actually, Your Honor, putol-putol po yun. Minsan po, 100. Even though, 100 million? Yes, Your Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? Saan mo nilalagay 100 million? Nasa box po, Your Honor. Isang balikbayan box? Hindi magkakasya yun. Hindi po, marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating. Nang tanungin si Hernandez, inuso niya ang dati niyang boss na si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na siyang nag-utos ng hiraman ng lisensya. Lahat po ng sinasabi nila ay inutos lang po sa akin ng aking boss, Boss Henry Alcantara. Si Alcantara rin daw ang tunay umanong tumatanggap ng pera, bagay na itinanggi ni Alcantara. Ang madalas kong bigyan ng pera dyan, dali sa opisina niya, kay Engineer Bryce Erickson Hernandez. Sarami po ng flood control
na ibinid nila, lahat po na yung pinakolekta po nila. Kasi po, sila na po gumagawa ng SWA, nagpapapirma po sa project inspector, sila na po lahat yon hanggang sa sasabihin na lang nila po, pumasok sa account ko. So, sinong binibigyan mo? Actually, hindi ko po binibigay. Kinukuha po di Alcantara sa office ko yon. Marami po magte-testify po na noong August 3, nung sila po minumura ko, bakit may mga ganyan, ako po ang huling pumipirma. Wala ka talagang natanggap? Yes, Your Honor. Merong pampamilya, meron. Naungkat din ang pagkakasino nila. Sabi ni Hernandez, sinasama lang umano sila ni Alcantara na magkasino gamit umano ang pera ni Alcantara. Todo tanggi rin dito si Alcantara. Natanong din ang dalawa tungkol sa paggamit ng ibang pangalan para makapagkasino. Sabi ni Hernandez, binigyan lang umano siya ng membership number at hindi raw siya gumagamit ng alias. Nauna nang umamin si Alcantara na gumagamit siya ng ibang pangalan sa kasino. Pero inilabas ni Marcoleta ang lisensya umano nila mula sa Land Transportation Office na iba ang pangalan ng mga ito. Hawak namin yung certification ng Okada, ang registered name mo ron, membership mo, Marvin Santos de Guzman. Halimbawa, noong March 2025, Okada ito nanalo ka ng 6,653,500 pesos. April 1, natalo ka ng 25 million plus. May 2025, natalo ka ng 10 million. Pati si Alcantara, ito ang ginagamit niyang pangalan, Joseph Castro Villegas. LTO issued licenses cards. Your Honor, kahit kailan po, wala po akong lisensyang ganyan. Hindi po ako naglaro ng pera ko dito. Ano, kanino pera? Pera gobyerno? Hindi po, pera po ng boss ko. Sino boss mo? Si D. Henry Alcantara po. Kung pera ko po yung bakit ko po pahiram sa kanya, pagagamit ko po sa kanya. Matapos ito, na-cite in contempt si Hernandez na ngayon nakakulong na sa Senado. Ang Transportation Department naman, iniutos sa LTO na ipatawag ang dalawang DPWH engineer dahil sa paggamit umano ng peking driver's license. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos si Public Works Secretary Vince Dizon na bumuo ng bagong team sa DPWH. Kabilang sa kinukuha ni Dizon ang retiradong Police General na sina Arthur Biznar at Charles Calima, dating auditor na si R.A. Perez na presidente at Chief Operating Officer ng Metro Pacific Tollways Corporation, si Napolcom Commissioner Attorney Rico Bernabe. So yun yung papalit mo sa nag-courtesy? Yes. Yes. So, hindi ko pa alam kung saan. Humingi ako ng tulong sa mga tao. Kaya ba, sir? Who can I trust? Who are good people there? We have to find the bad eggs, take them out, make them accountable. Nakipagpulong din si Dizon kina Rogelio Singson, dating DPWH Secretary noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, at Ping De Jesus na dating DPWH Secretary ni Cory Aquino. Masyadong massive. I cannot imagine how massive the corruption inside and outside. Lower House and the Senate. Total local projects and insertions in 2025 is about 450 billion. Yung mga insertions was the source of the corruption. Ang problema dyan, hindi lang yung visible insertion, ibig sabihin from NEP to GAA. Apparently, according to Secretary Bunoan, kaya na blindsided siya in some of the projects because some of his regular programs were also carved out and replaced with local insertions. Sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control project, iniutos ni Pangulong Marcos ang review sa panukalang budget ng DPWH para sa 2026. Kasama sa magiging pagbabago ang zero budget para sa flood control projects. Marami na tayong nagawa as of now pa lang. Number one, we already are seeing na lahat ng flood control project na dapat ilalagay sa 2026 na budget, hindi na siguro kailangan. So there will be no budget for 2026 for flood control. Dahil meron naman 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga. So, tuloy-tuloy pa yung trabaho. Hindi naman ibig sabihin, titigil natin yung flood control project, mga flood control project. Ibig sabihin, titiyakin na ngayon natin na ang paggastos tama, ang pag-implement tama, maayos ang design, etc. etc. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Punong-puno ang schedule ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang state visit sa Cambodia.
Kanina 3 kasunduan ang pinirmahan, kabilang na ang may kaugnayan sa paglaban sa krimen. At saksi live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, nagtapos sa isang state banquet ang state visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Phnom Penh. At nakapagpulong din siya sa mga negosyante rito sa Cambodia, pati na yung mga negosyante sa Pilipinas na dinala niya rito sa Cambodia. At ang tagapagsalita naman ng palasyo ay na nandito rin sa Cambodia ay nagkomento doon sa mga isiniwalat sa flood control hearing dyan sa Pilipinas. Habang nasa state visit dito sa Cambodia, si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang First Lady. Handa po kaming tumistigo. Nakarating dito ang hiling ng mga diskayan na proteksyon mula sa Pangulo matapos nilang pangalanan sa Senado ang mga opisyal ng gobyernong sangkot-an nila sa korupsyon sa mga flood control project. Hindi naman po yan ipagkakait ng pamahalaan. Ang ayaw lang naman ng Pangulo kung mag-name drop ng walang ebidensya, pero kung malaki po talaga at mapapatunayan na mga tetestigo kaugnay dito sa mga di umanong kaugnayan na ibang mga politiko, yan naman po ay tatanggapin ng Pangulo para isama sa ebidensya kung ano man at sino man ang dapat masampahan ng kaso. Sabi ng palasyo, ang mga pinangalanan ng mga diskaya isasama sa investigasyon ng binubuo ngayong Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control. Hindi pa nagsasalita rito ang Pangulo dahil bukas pa siya inaasama makakapanayam ng media bago siya umuwi sa Pilipinas. Bitbit niya pa uwi ang 3 kasunduang pinirmahan nila kanina tungkol sa higher education, air services at ang kasunduan ng Philippine National Police at ng National Police of Cambodia sa paglaban sa transnational crime. Halimbawa niya ng human trafficking sa mga Pilipinong dinadala sa Cambodia para gawing scammer. We reaffirm our shared commitment to combat transnational crime, especially online scams, through information sharing and law enforcement. We agreed to strengthen collaboration among our law enforcement and security institutions so that our collective response will be swift, coordinated, and effective. Naaalarma raw ang ating embahada rito lalo't dumarami pa ang mga Pilipinong nare-rescue nila sa mga scam hub dito sa Cambodia. Mula sa 80 noong 2024, 180 na ito sa kalagitnaan pa lang ng 2025 at meron pa raw nagpaparescue pa. Some of them come from the pogos that closed. We thought that, we were going to see the numbers fall. But, we thought that people know better. Online pa rin daw ang recruitment sa mga scam hubs sa Cambodia at sa backdoors pa rin ipinapasok dito gaya sa mga ilog. Bilang proteksyon sa mga OFW sa Cambodia, inanunsyo kagabi ng Pangulo sa harap ng Filipino community rito ang pagbubukas ng Migrant Workers Office. Naatasan ko si Secretary Kakdak na magbukas ng Migrant Workers Office dito ngayon sa Phnom Penh. Gagawin ito sa lalong madaling panahon para ipagtanggol ang inyong mga karapatan. Pia, ang lipad ng Pangulo pabalik sa bansa bukas ay alas 12 ng tanghali, oras dyan sa Pilipinas. Pero bago siya umuwi ay may press conference muna siya sa Philippine Media Delegation dito sa Cambodia. Mula po rito sa Phnom Penh, Cambodia, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Halos mahulog sa bangin ang isang bahay sa Bohol dahil sa pagguho ng lupa. At sa Negros Oriental, sinagipang magkapatid na menor de edad na tinangay ng ilog. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Humahagulgol at nakahawak sa isa't isa ang 2 menor de edad sa Gihulngan City, Negros Oriental. Maya-maya pa, tinangay ng tubig ang magkapatid na edad 17 at 13. Ayon sa kapitan ng Barangay Balogo, galing eskwelahan ang magkapatid nang abutan ng pagragasa ng tubig habang tumatawid sa Kansalakan River. Kumapit sa ugat ng puno ang 2 hanggang sa ma-rescue ng mga residente. Isinisi naman ng kapitan ang insidente sa hindi natapos na spillway na proyekto anya ng DPWH. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DPWH kaugnay rito. Isang bahay naman ang halos mahulog sa bangin nang gumuho ang lupa dahil sa pagulan sa Hagna, Bohol. Damay sa landslide ang ilang poste sa Barangay Ipil. Ayon sa Barangay Captain,
Sugatan ang isang motorista na muntik nang madaganan ng tipak ng bato. Sa Tacurong City, Sultan Kudarat naman, pinasok na ng baha ang isang palengke. Malalaking tipak ng bato naman ang humahambalang sa mga motorista sa President Roxas, Cotabato. Bukod sa mga bato, sumalubong din ang ragasa ng baha kaya pahirapan ang pagdaan nila sa kalsada. Nahirapan din ang mga motorista sa General Santos City dahil nagmistulang dagat ang Lagaw-Conel Road sa Barangay Lagaw. Kabilang sa stranded ang isang babaeng buntis na manganganak na. Tinulungan siyang makatawid ng ilang residente. Halos abot tuhod din ang baha sa iba pang kalsada. Nagsagawa ng clearing operation ng mga taga-barangay sa mga kanal para humupa ang baha. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Trending ang ilang may init na eksena sa Kapuso Afternoon Prime Series na My Father's Wife. At kabilang sa mga pinaka-pinag-usapan ang tila away palengke ng mga karakter ni na Kylie Padilla at Quezal Kinuchi. Saksi, si Nelson Canlas. Pata versus Itak. Ano? Proud ka ba? Choose your fighter. Sa mga karakter ni na Kylie Padilla at Quezal Kinuchi as Gina at Betsy sa Kapuso Afternoon Prime Series na My Father's Wife. Ang tila palengke wars na eksenang yan, umani na ng mahigit 16 million views sa social media at streaming platforms ng GMA. Ikaw, isa pa wala kang utang na loob! Pati ang confrontation ng mga karakter ni na Gabby Concepcion at Jack Roberto as Gerald at Robert. Tataya ako ng babaeng pinakasalan mo! Viral din at may mahigit 2 million views na. Mas lalo raw na i-inspire ang mga bida nito na mas maging madamdamin at kapanapanabik ang kanilang mga eksena sa Afternoon Prime Series. It's going to bring a lot of emotions. Characters, especially yung character ko because talagang habulin ko siya. Habulin ko sila, mas maganda yung may confrontation, di ba? Hindi nawawala yung sampalan, pisikalan. Ako nga, kaliwat kanan na sampal lagi natatanggap ko sa show na to. From green flag to red flag talaga yung character ko. So, paano kung mariredeem yung sarili ko sa family ko? Nababasa din daw nila ang real-time comments ng mga manonood sa online streaming ng serye. Minsan nagla-live ako para mag-sorry na sa kanila. Na sorry po, hindi po totoo yun. Pero ngayon, naiinis kasi din talaga ako sa character ko. Pag binabasa ko nga yung script, ano ba yan? Maldita talaga. At ang sama-sama. Pero abangan nila, hindi natin alam, malay mo. Pero bukod daw sa mga sagupaan, maganda rin daw na abangan ang kahihinatnan ng bawat karakter. Dahil maging ang cast daw, maraming napupulot na lesson sa kanilang roles. Kay Gina, how to be forgiving and have a forgiving heart. Galing talaga ni Gina. Ako daw sa'yo, pero hindi ko kaya. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, ang inyong saksi. Nasira ang isang tulay sa Ukraine matapos tamaan ng drone sa kalagitnaan ng pag-atake ng Russia. Ayon sa Ukrainian Air Force, mahigit 800 drones at mahigit 10 missile ang pinakawalan ng Russia. Mahigit 700 drone at 4 na missile daw sa mga ito ang na-intercept ng Ukraine. Ito na raw ang pinakamaraming drone na ginamit ng Russia sa pag-atake sa Ukraine. Panawagan ng Prime Minister ng Ukraine sa mga kaalyado, palakasin ang mga parusa laban sa Russia. Big winner si Ariana Grande sa MTV Video Music Awards 2025. Siya ang nag-uwi ng Moon Man para sa Best Video of the Year para sa short film na Brighter Days Ahead. Artist of the Year naman, si Lady Gaga. Best Pop Artist at Best Album of the Year, si Sabrina Carpenter para sa Short and Sweet. Song of the Year ang Apatu ni na Rosé at Bruno Mars. Makasaysayan ang panalong ito para sa Blackpink member dahil siya ang unang K-pop artist na nag-uwi ng major award sa VMA.
Ang grupo naman niyang Blackpink ang nagwagi ng Best Group. Ang kapwa niya Blackpink member na si Lisa ang nanalong Best K-pop para sa kantang Born Again, kung saan featured din sina Doja Cat at Ray. Push Performance of the Year ang nakuha naman ng global girl group na Cat's Eye para sa kanilang hit song na Touch. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.